Ngayon, partner, kita naman pagka manok ng Lance de la Torre, hindi lang gwapo ha, magagaling. Pwede bang bigyan mo kami ng kaunting ideya kung paano ka pumipili ng manok? Para naman kami din, matutong isang tingin lang sa manok, halos alam na namin magaling ito, hindi lang gwapo. Okay. Well, number one, partner, pag pumili ka ng manok, dapat naka-focus ka talaga kung ito ay mataas pa ang pedigree. Kasi gagawin mong breeding materials, no? Especially pagka gawin mong breeding materials. Now, paano mo malaman na mataas pa yung pedigree ng manok? Makikita mo sa mata. Okay. Okay. Now, pagka tingin mo sa mata na yung buong buo, wala kang makitang puti dito sa dulo, sa unahan ng mata, ibig sabihin, mataas pa yung pedigree nila. Okay. Yun, isa yun. Isa yun. And then, yung balakang nila, dapat smooth, no? Yung sa likod nila, smooth. Hindi mo ma-feel yung tinatawag nila, yung hip bones. Hindi mo ma-feel doon. So, both sides, no? Kaliwa o kanan. And then, yung paa, dapat ay naka-align yung kanyang legs. Kung 3 inches or 4 inches or 5 inches dito sa taas, sa may tuhod, dapat yung ibaba nasa 4 inches din or 5 inches or 3 inches. Basta naka-align siya, no? Pero ang pinakamaganda talaga pag breeding material, it's either 4 inches to 5 inches apart na naka-align. Yun. Yun ang number one. Kaya ang sinasabi ni Pat, apat, yung dalawang... Dapat nakaganon siya. Ganon yung paa niya. Yun. Nakaganon. Hindi yung nakaganon o nakaganon. Okay. Yung paa. Yan. Ayun. Oo. So, 4 inches or 5 inches apart. So, dito yan sa gilid talaga. Sa gilid ng katawan niya, nakaganon. Yan, nakaganon siya. Yun. Para balansyado siya pag lapag niya sa lupa, hindi siya parang pilayin, no? Okay. Ayan. Simple yung mga tips po. Pero sigurado ako magagamit natin ng gusto.